Nasaksihan ni Dato O'Hara ang paglabas ng maliit na alakdan sa bunganga ng lagwit na bumalik sa pagiging tao. Pumasok naman agad sa isip ni O'Hara na baka yun na. Yun ang bagay na kumokontrol sa kaisipan ng mga lagwit. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa mga nangyari, akala ni O'Hara ay namatay na rin ang mga lagwit sa ginawa niyang pagpaslang sa mambabarang na siyang parang may kontrol nga sa kanila. Ngunit pumitik bigla ang kamay nung nilalang na nakahandusay sa kanyang harapan at nabigla na lamang siya nang makita niya ang isa sa malapit na katabi nito na lagwit din ay tumayo yun ng bigla. Kasabay ng pagsipat niya kay O'Hara ay napaatras ang lalaking yun na sa tansyanon ni O'Hara ay nasa edad na 12 pa lamang. Totoy pa kung tutuusin ang lalaking ito. Sino? Sino ho kayo? Anong lahi po kayo? Tanong pa nito sa kanya habang papaatras na nagsasalita malapit kay O'Hara na nooy nasa anyo pa lamang sa katauhan ng maladiablong gabunan na may pakpak. Hindi ako kaaway, bata. Salita niya sabay tuluyan na ring pagbabalik nito ng anyo bilang sa isang normal na tao para maibsan ang pagkatakot ng batang iyon sa kanya. Huwag kang mag-alala, isa akong bangkilan. Narito ako upang kausapin ang inyong lahi. Salita ni O'Hara, ngunit takot na takot pa rin ang bagitong lagwit, kaya naman na napaatras pa rin ito. Hanggang sa may nabunggo ito sa kanyang likod na nakatayo rin na isang lagwit. Manong? Salita pa nung bagito na natatakot. Ngunit di yun pinansin ng lagwit na nabunggo rin ng bagito at sinabing, Ginoo, anong pangalan mo? Tanong nito kay O'Hara. Ngunit di pa man nakakasagot nun si O'Hara ay bigla din namang tumayo na ang lalaking nakahiga sa tabi niya na nilapitan niya kanina na nakahandusay nga sa lupa. At ang sabi nito ay, Salamat, Ginoo. Walang ano-ano ay nagpasalamat naman yun sa kanya sa unang pagkakasilay pa lang kay O'Hara. Hanggang sa napansin na ni O'Hara na bumabangon na lahat ng mga lagwit na tumaob kanina sa biglaang pagpaslang niya nga sa mambabarang. Mukhang nagising ang mga yun mula sa isang matagal ng pagkakaalipin sa kanilang kaisipan. Lahat ng mga yun ay napatingin kay O'Hara at napalingon din sa patay na katawan ng mambabarang. At mukhang sa pahiwatig na pagsasabi ng emosyon ng kanilang mga muka ay naiintindihan na nila ang nangyari. Kaya doon ay lumapit pa ang ilan sa mga lagwit at kinausap si O'Hara na wala ng pag-iimbot pa. Inaya ng mga lagwit si O'Hara sa kanilang maliit din na baryo. Sa gilid ng mahabang ilog, at doon na ipinahiwatig ng mga lagwit ang kanilang pasasalamat sa pagpaslang ni O'Hara sa lagwit na mambabarang. Dahil dito na rin nila inilahad ang totoong nangyari sa kanilang maliit na sityo nung mga panahong dumating ang mambabarang na si Rinona sa kanilang buhay. At eto nga ang mga bagay na napakinggan o nalaman ni Dato O'Hara. Anim na taon na ang nakakaraan sa sityo na yon ng mga lagwit. Ay tahimik silang namumuhay malayo sa kabihasnan at sa mga mapanghusgang lipunan ng mga normal na tao. At pinamumunuan din sila noon ng isang lagwit bilang dato. Pero nagbago ang katiwasayan na yon nang dumating ang araw na namatay ang dato dahil sa malubhang sakit na dumapos sa kanya. At huli na bago malaman ng lahat na isang barang ang kumithil sa buhay nito
At ang mambabarang na gumawa nun ay si Renon, isa ring lagwit. Mula sa isa ring tribo na ang namumuno ay isang raha. Ayon sa mga lagwit na kausap ni O'Hara, sinadyang patayin noon ang kanilang dato dahil sa ayaw nitong magpasailalim sa kapangyarihan ng raha na ang pangalan naman ay Raha Kagini. At dahil nga doon, para maagaw ang liderato ng dato, pinaslang siya sa ibinigay na misyon sa mambabarang ng raha. Ngunit kahit pa nagawa yun ng mambabarang o ng raha, nanatili ang katapatan at paniniwala nila sa kanilang pumanaw na dato. Kaya naman naging mahirap pa rin ng pagsang-ayon ng mga naninirahan sa sityo ng lagwit sa raha. Kaya doon ay gumawa ng hakbang ang Raha Kagini at ang mambabarang na ang gumawa ng paraan para maging alipin nila ang mga ito. At sabi pa noon ng mga lagwit na noong panahong nabubuhay pa ang kanilang dato ay marami pa ang kanilang bilang sa sityo nila. Ngunit nung dumating nga ang mambabarang na humawak sa kanila sa pamamagitan nga ng itim na mahika o karunungan sa pambabarang, ay unti-unti na silang nababawasan dahil sa mga sumisibol at mga lumalaking lagwit sa kanilang tribo ay kinukuha ng raha at ipinagpapalit ang mga taong yun sa salapi sa labas upang maging alipin ng mga prominenteng tao sa labas ng gubat, pisante sa may mga malalaking hasyenda, at nagiging alipin sa gigilid naman kung tawagin nun ng iba para sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ibig sabihin, parang mga kasangkapan lang ang tingin nitong raha sa mga tao na nakatira sa sityo sa gilid ng ilog. Dahil sa ginagamit niya ang mga tao dito para sa pakikipagtalastasan o pakikipagkalakaran sa mga tao sa labas. Yun nga lang, mismong tao ang binibenta nito para na rin sa pangsariling interes niya. Para na rin mapalawig ang kanyang impluensya na hindi nangingialam ang kolonyal na pamahalaan na umiiral nga sa mga panahong ito. Bakit ho di nyo siya labanan kung ganyan ang ginagawa niya? Tanong pa noon ni O'Hara sa mga kausap nitong lagwit. Ginoo, o dato, naisin man namin ay mahirap banggain ang raha. Dahil bukod sa mga tauhan nito, marami ang nakapagsabi na hawak din nito ang isang maalamat na mutya, ang mutya ng kadatuan. Ano? Natigilan si O'Hara sa narinig niyang yun dahil ibig sabihin may isa pang binhi o mutya na umiiral kagaya ng nasa kanya at hawak ito ng isang raha. Matapos marinig lahat ng hinanakit at hinanaing ng mga lagwit, doon naman niya inumpisang ilahad sa mga ito ang kanyang pakikiusap at pagnanais na himukin ang mga lagwit na tumipon na lamang sa kanya. At dahil sa pagpapasalamat naman ng mga lagwit sa nangyari, na parang pagpapakawala na rin ni O'Hara sa mga ito sa ginawang pagmamanipula ng mambabarang sa kanila, ay payag na payag sila sa gusto ni O'Hara. Ngunit nagsalita ang isa sa mga lagwit ng, "Pero, dato, kung aanib kami sa inyo, ay tiyak na makakalaban mo si Raha Kagini." Yun ba? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Walang problema. Kahit na raha pa ang makakasagupa ko at ang buong lupon nito, nakahanda naman ako. Bigkas ni O'Hara ng maalumanay pero seryoso ito. Matapos ang usapan na yun, bago umahon muli ang liwanag ng haring araw, ay nakauwi naman na si O'Hara sa kanilang baryo. At kinaumagahan ay nakita niya na si David at lumapit yun sa kanya. At nagpapasalamat ito sa ginawa ni Dato O'Hara. Masigla na ito at balik sa dati ang trabaho niya bilang isang mensahero ng kanilang baryo. At sa araw na rin na yun ay nagpatawag na si O'Hara ng pagpupulong sa kanilang turugan
at masaya nitong ibinalita sa kanyang konseho na aanib sa kanila ang mga lagwit. Pero may isa lamang problema. Hindi pa sigurado si Dato Ohera, pero ipinauna na niya sa kanyang konseho na kinabibilangan ni Sail na kanang kamay nito ang pinuno ng hukbong binubuo niya na si Mael at Igor, kasama na rin ang tagapayo nito na si Impong Abilar, na baka makalaban nila ang isang maimpluwensyang raha na si Kagini. At hindi lang basta-basta ito, dahil kung mangyayari man ang bagay na ito, ay maaaring makaharap na ni Ohera ang isang kagaya niya na nagtatangan ng mutya ng kadatuan na siyang katapat niya. Kaya naman kahit patahimik ang turugan ng mga nagdaan ng araw, ay hindi pinababayaan ni Ohera ang bawat araw na lumipas na wala silang ginagawa upang paghandaan ang anumang sakuna o pag-atake sa buong turugan niya na ngayon ay malaki na nga. Lumalaki na nga ang baryo na pinamamahalaan nila sa pagdating na rin ng mga lagwit. Nangangahulugan na mas lumaki na rin ang obligasyon na pinangangasiwaan ni Ohera at ng mga konseho nito. Dahilan upang makilala na rin sila ng mga ibang tribo na siyang nagbabadya ng mas mabigat nilang makakalaban sa sino mang nagnanais na subukin ang liderato ni Dato Ohera. At ang matindi nito, raha na ang maaaring makabangga niya ngayon. Habang tahimik ang pamumuhay ng mga tao sa pamumuno ni Dato Ohera, ay ginugugol naman nito ang mga sandaling wala siyang ginagawa sa pamilya niya, kay Atara at kay Arsalan. Kaya nga ng isang araw, naisipan nila Ohera noon na maligo sa isang ilog na may maliit na talon na siyang pinakamalapit sa kanilang baryo. Nasabi kasi yun ni Mael sa kanila na kamakailan nga ay may nadiskubre siyang talon malapit sa paanan ng isang bundok na mukhang hindi pa gaanong nadidiskubre ng mga tao sa labas ng mga panahong ito. Kaya naman pinuntahan nila ito kasama si Mang Pasyo, dala ang dalawang bata, si Arsalan at Aidel, ang magkapatid na si Sail at Mael, Lucila at Atara, kasama si Ohera. Ay, naka! Ang ganda naman dito, anak, Ohera. Parang masasabi mo ng paraiso ang lugar na ito. Arsalan! Halika! Maligo tayo! Salita ni Mang Pasyo, sabay aya nito sa kanyang apo. Sandali. Isasama ko si Aidel. Salita naman ni Mael noon habang binubuhat na si Aidel. At pagbabanga ni Mang Pasyo sa ilog, Nako, ang lamig! tawa pa ni Mang Pasyo. Oh, nandiyan na si Aidel. Ayan ang pinsan mo. Dagdag pa niya na wika habang pababa na rin si Mael sa paglusong sa ilog kasama si Aidel. Si Sail naman ay masayang pinapanood ang mga ito kasama si Ohera na nakatayo lang sa gilid ng ilog, habang inaasikaso naman ng dalawang babae ang mga sinugbang pagkain na halos karne na lahat ng hayop na kanilang inihanda. Punong-puno ng kasiyahan ang pamilya ng araw na yun. Pero nung mga oras na papauwi na sana sila, di pa man sila nakakapag-umpisang lumakad papauwi. May dalawang lalaki na bigla na lang lumitaw sa kanilang tutunguhin sana na daan. Nakapaa ang mga yon at nakasuot lamang ng damit na animoy gusgusin. Lawlaw na lawlaw ang damit ng mga yon sa kanila dahil sa kapayatan ng kanilang katawan. Di pa naman katandaan ang mga yun, ngunit lubog ang pisngi ng mga ito. Tapos ay halos luwana ang mga mata dahil nga sa kapayatan nila. Nakatitig lang ang mga yun sa kanila na para bang ipinatayong kawayan ang mga ito dahil di sila gumagalaw. Parang ang hindi humihinga ang mga yun nang nagsalita si Sail sa tabi ni Ohera. Balbal, mga balbal dato,
Anong ginagawa ng mga ito dito? Alam ko, nananahan lang ang lahi ng mga ito malapit sa mga sementeryo. Wika ni Sail. Ganun ba, Manong? Sige, kakausapin ko. Huwag na, ako na lang, Dato. Hindi naman gaanong delikado ang mga to eh. Sa mga namamatayan lang ng pamilya nakakapirwisyo ang mga to. Sa sinabing yun ni Sail, tumango naman si Dato O'Hara. Sunod noon ang paghakbang ni Sail papalapit sa dalawang nilalang. Ngunit paglapit ni Sail dito, nang magsasalita pa lang sana siya para kausapin ang mga yun ng maayos, bigla namang nagsigalawan ang mga matatayog na damo sa paligid at lumitaw ang iba pang nilalang na kagaya rin ng mga ito. Halos magkakamukha kasi ang mga yun. Payat na tuyong-tuyo ang mga balat nito. At parang sunog din ang kulay ng kanilang balat na halos magsilbing batik-batik yun ng tekstura nito. Nasa 20 o higit pa sa 20 ang lumabas na balbal sa palibot ng dalawang nilalang na nilapitan nga ni Sail. Magandang hapon, mga Ginoo, mga kaibigan. Hindi nyo na kailangang magpakilala sa amin dahil nalalaman ko naman kung anong lahi ang meron kayo. At nais ko lang malaman ay bakit nyo ba kami sinasalubong sa aming daraanan? Ano ba ang may paglilingkod namin sa inyo? Sa sinabing yun ni Sail, di naman natugon agad ang dalawang balbal. Sabay ngisi ng isa sa kanila at sabi ng, Amin ang lugar na ito. Teritoryo namin to. Kaya gusto kong malaman kung bakit kayo pumasok sa aming lupain na di nyo naman pagmamay-ari. Salita nung isa. Ganun ba? Pasensya ka na, kaibigan. Nakiligo lang naman kami sa inyong ilog at hindi namin alam na may mga balbal na pala na naninirahan dito. Matagal na kasi kaming naninirahan sa malawak na kagubatang ito. Pero ngayon ko lang narinig mula sa inyo na sa inyo na pala ang lugar na ito. Matagal na kaming naninirahan dito. Salita naman ni Sail na pagtatanggol sa lugar. Dahil oo nga naman, mula sa lawa ng Exodus ay kung susumahin, matagal na silang naninirahan sa malawak na kagubatan na yun. Kaya't nagdagdag pa siya ng salitang, matatanggap ko sana yung sinasabi mo, Ginoo, kung nakita ko na kayo dito, dati pa. Pero sa tingin ko, kayo ang panauhin dito at bago lang sa lugar. Kaya huwag niyong sabihin na kayo ang may-ari ng lugar na ito. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Nagsisinungaling ako? Tugon ng balbal. Nang maramdaman ni O'Hara at Mael ang tensyon dahil sa usapan, inabot ni Mael si Idol kay Lucila. Sabay hakbang din nito papalapit sa kuya Sail nito. Mahal, O'Hara, mag-iingat ka. Salita naman ni Atara sa biglaang pag-abante rin ni O'Hara, papunta rin sa tabi ni Sail. Pero nang makita yun ng mga balbal na nakapalibot sa kanila, Atara, yang anak mo, ilayo mo sa mga yan. Ang babantot naman ng mga nilalang na to. Salita pa ni Mang Pasyo dahil naaamoy nito ang sobrang baho ng mga nilalang na yun na parang nabubulok na bituka ng baboy o basta yung inaagnas na karne. Ganun ang amoy ng mga ito. At dito nga ay parang magkakagulo na sa pagkilos ng bawat panig. Tumigil kayo, mga balbal. Paraanin nyo na lang kami at wala nang dapat na pag-usapan pa. Ikaw, Ginoo, kung sinasabi mong teritoryo nyo ang lupain na to, kasama ang maliit na talon o ang ilog na yan, wala naman naging problema. Bakit? Sa pagligo ba namin at panananghalian dito sa lugar ay nawala na ba yung loting inaapakan mo? Wala naman kaming kinukuha sa inyo. Kaya wala kang dapat ikagalit sa amin. Paliwanag ni O'Hara. Napatigil naman ang mga balbal sa pagkilos
sa sinabi niyang yun. Pero nagsalita pa yung kausap ni Sael kanina. Oh, wala nga kayong kinukuha. Pero masasanay na kayo sa pagpunta-punta dito kung palalagpasin namin ang ginagawa niyong pagdayo-dayo dito sa teritoryo namin. Salita nung balbal na dahilan kaya napundi naman si Mael dahil sa sinabi na nga ng kanyang kuya kanina na sila ang nauna sa kagubatang iyon mula pa nung nasa lawa pa sila ng Exodus. Kaya naman di na napigilan ni Mael ang kanyang sarili at biglang agad nitong hinawakan ang liig nung isa at sa bilis ng galawan nila aatakihin sana si Mael nung isa dahil sa biglaan nga na pagkilos nito. Ngunit agad naman yun na sinapak ni Sael na nooy halos magsagabunan na dahil silang dalawa na magkapatid noon ay nasa kalahati na ng kanilang pagiging aswang na gabunan. Tumubo na ang kanilang mga pangil sa bibig, sabay paghaba ng kanilang mga kuko at mga ilang balahibo sa kanilang braso. Tumilapon yung sinapak ni Sael at doon ay nagwika naman si O'Hara habang lumalaki na rin ang mga pangil nito. Bakit ba? Bakit ba ang tigas ng ulo nyo? Gusto nyo bang magpakilala kami sa inyo? Wika ni O'Hara. Mukhang gulo na. Pero sa mga kaganapan na yon bigla namang dumating nun ang isang uwak. Sabay ng pagbaba nito ay naging isa itong babaeng tao. Isang abwak iyon na kabilang sa baryo ni na O'Hara. At sinabi nitong dumating daw si Raha Kagini sa kanilang baryo at kasalukuyan ng kaharap yun ni Igor, Impong Abelar at ng ilan pang gabunan sa Turugan. Alright, yun mga kabagis ko. Woo! Part 28 natin. Yon, ang tindi. Napadabog kayo sa pagkawitin mga kabagis. Di bale, basta walang nasapak na katabi. Ganun talaga. Nasa series tayo Mag-shoutout na lang tayo para panggamot sa pagkabitin. Shoutout po kay Tita Sarino. Shoutout din po kay Margarita Labad. Shoutout din po kay Strong Lightning. Oy, si Kabagis kailan mo kami mabibigyan ulit ng kwento? Yon. Shoutout din po kay Aljon Alquizar. Shoutout din po kay Jaycon Caminse. Shoutout din po kay Mirna. Shoutout din po kay Annalyn de la Cruz Pagbilao at sa mga amo niya kay Mr. Chong Imal Akuba at kay Mrs. Maricel de Losario Akuba at saka sa mga repair boys daw nila sa Madela Quirino at sa asawa naman niyang si Junkis Pagbilao. Yon. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Geraldine Iebera. Shoutout din po kay Mylene Smile from Aljubal KSA. Yon. Good day and night sa lahat. Salamat sa suportang tunay.